Nagkaroon na po ng notisya, bagamat wala pa po tayong nababalitaan na pagkakaroon nga po ng sesyon para po dito po sa postponement ng BARMM election. Ano po ang effect nito sa paghahanda po ng halalan sa naturang rehiyon? Ang una po natin ginawa, Sir Ted, ay kaagad natin ipinagpaliban yung pag-iimprenta ng balota para sa Bangsamoro parliamentary election. Ibig sabihin po, tuloy po yung pag-iimprenta para sa national and local elections sa Bangsamoro, pero hindi po muna natin ipinagpatuloy yung pag-iimprenta para sa parliamentary sapagkat may posibilidad po, Sir Ted, depende doon sa provision ng batas, na magpapa-open tayo ng filing ng certificates of candidacy o kung hindi naman, kung ang nakalagay sa batas ay dapat kung sino yung nag-file ng candidacies ay yun na lang at hindi na mag-o-open. Pero ang problem po kasi, Sir Ted, ay yung pong 7 na allocation ng SULU para sa kanilang parliamentary seats ay mukhang kakailanganin na i-distribute doon sa mga natitirang probinsya. Pagka po nagkaganon, Sir Ted, ay kakailanganin po natin magpa-open ng filing ng candidacy doon sa mga lugar na apektado. Opo, kasi nga po ngayon may mga naghain na po, di ba, ng COC, ano po, Chairman? Opo, noong November 4 to 9, Sir Ted, nakumpleto na po yung paghahain ng COCs doon sa mga existing na parliamentary districts. 25 po lahat yun, Sir Ted. Okay, sige po. So ang kainaman po dito, sa pagkakataon na ito, hindi ho muna kayo mag-iimprenta ng balota at kung ano man po magiging aaprubahan na bersyon ng batas, doon na po kayo mag-a-adjust sa inyo pong mga gagawin pong balota at mga laman nito ng mga kandidato. Tama po, Sir Ted, pero ganito po, para po baka po nadidinig tayo ng mga miyembro ng parlamento. Kung sakasakali po na talagang ma-approve ay yung postponement at resetting ng Bangsamoro parliamentary elections sa October 2nd Monday ng 2025, ay kakailanganin po sana namin na maipasa yung mismong distribution ng 7 seats na dapat ay originally sa SULU. Pero sabi ng Supreme Court, hindi kasama ang SULU sa Bangsamoro. Dapat po sana bago mag-June o Hunyo ng 2025, maging maliwanag po yan, dahil po kung sakali magpapa-open kami ng filing ng candidacy sa Hunyo so that makapag-imprenta kami ng balota po mga bandang July, August ng taon na ito. Pero yung pong sinasabi ho ninyo na seats na ito para po sa SULU, na inyo pong ikakalat para po doon sa representasyon, sa bumubuo nga po ng BARM, kailangan niya ng kaakibat na amyenda sa BARM law? Ang mangyayari po, Sir Ted, ang talagang may kapangyarihan na mag-reapportion at mag-distribute nitong 7 na ito sa mga natitirang probinsya ay ang Bangsamoro Transition Authority, ang parliament po ng Bangsamoro, Sir Ted. So kung magkakataon po, kakailanganin po sa ating palagay na i-amenda yung tinatawag na election code ng Bangsamoro na sila rin po ang may akda, ang administrative code ng Bangsamoro, ang local government code nila, kakailanganin din po nilang i-amend po yan at kung kakailanganin amendment naman sa ating organic law. Galit, of course, wala po makakapigil sa Kongreso na iyan ay i-amend din dahil sa organic law kasi, Sir Ted, ay kasama pa rin ang SULU. Opo, so dito po, Chairman, lalabas nga na itong mga kasalukuyan pong nakaupo sa BARM na appointed ng Presidente ay kinakailangan ng extension kasi may expiration, di ba, ang kanilang term? Nakalagay po doon sa draft na bill na ating pong nabasa na yung presidente ay pwede pong i-cut short o i-terminate yung mga existing term ng mga nakaupo o pwede pong sila ay maupo hanggang sa ma-elect yung mismong papalit sa kanila at yan po ay depende doon sa provision. Pwede pong meron transition na halimbawa isang buwan pagkatapos ng election o kaya naman immediately after the proclamation, upo na kaagad yung mismo mga hahalinhin at tanggal kaagad yung mga nakatransition. Opo, pero ito hong kasalukuyan pong nandidiyan, hanggat hindi po ipinapawalang bisa ang kanilang appointment at pag-upo po sa parlamento, obligado sila ngayon na gawin po yung sinasabi ho ninyo na ayusin po yung pong pag-distribute ng seats para sa kanilang parlamento. Yes po, Sir Ted. At kasama na rin po dyan, again, yung mga amendments sa sinasabi ko. Sir Ted, meron po malaking issue sa Bangsamoro sapagkat meron po dyan, original po yan na 63 barangays. Ngayon po nagkaroon ng tinatawag na Special Geographic Area. Diyan po ay mga sa dating North Cotabato na ngayon ay 8 munisipyo, part na po yan
ng Bangsamoro. Mukhang kakailanganin din po ng Kongreso na ito ay gawin bilang isang probinsya dahil po 8 municipalities po ito na ngayon ay part na ng Bangsamoro. Although yan naman po ay hindi requirement upang tayo ay makapag-proceed sa halalan para sa miyembro ng parlamento.